kami ang pumasok sa bahay ni Reynalyn. Yun din po ang pinag-usapan namin, Your Honor. O di, ngayon, nagsasabi ka ng totoo. Kanina, nagsisinungaling ka. That kung ano yung sasabihin ng kanilang team leader, sunod na rin silang lahat. So in other words, if we cite the team leader for contempt, we'll also be citing the 8 members of the team. Kasi sabi nila kung anong sasabihin ng team leader, ganun din eh. Galing po dito, it's either si Captain Herrera or si Reyes. Pero tama pong oras, 5:13. Pinapanag po nga yung dokumento, hindi ko makita pero matandaan ko yung oras. Now, 5:13. At 5:03 in the morning, the same day, may information si Colonel Reyes doon sa lugar na yon. Sa Barangay Ransuan. Ransuan ba? Barangay Ransuan. Now, so, Captain Herrera, you're still standing that you're the one who called your chief of police and informed him na may bypass kayo. Yes po, Your Honor. Okay, so it's either Colonel Reyes, again, Mr. Chairman, or Captain Herrera ang nagsisinungaling po dito. Nandito na ba si Colonel Reyes? Nakakulong. Andun, Colonel Reyes. Colonel, during the previous hearing, well, in fact, binasa mo pa nga eh. Kaya kinuha ko yung papel. Kasi sabi ko nga, hindi mo kailangan magkaroon ng notes because that only happens a week ago. A week after that last week na hearing. Now, Colonel Reyes, your statement during the time, Colonel Reyes, pwede ka bang lumipat na lang dito? Lipat ka lang dito para ano? We have an open seat here. Then we will discuss about your appeal. Baka Colonel mamaya. Reyes here. Para, Colonel. eto, Captain Herrera, you're not anymore invoking your right to self-incrimination. You're now answering my question. Tama? Yes po, Your Honor. But do you know the consequence? If ever this committee will find out that you're lying, alam mo ba? Yes po, Your Honor. Ano ang konsekwensya? Makakontempt po ako, Your Honor. Yeah, it will be cited in contempt. Now, Colonel Reyes, you Wait, hear... with the permission of Congressman Paduano, can I just ask, yung ibang miyembro ng team, kayo po ba ay pumapayag na kung ano ang sasagutin ng inyong team leader, yun na rin ang sagot ninyo? Tanungin natin si Corporal Alan Dalus Abdon. Corporal Alan Abdon. What can you say about the statement of your team leader? Hindi, kayo, pumapayag po ba kayo na kung anong sagot ng team leader, yun na rin po ang sagot ninyong lahat? Yes, Your Honor. Tawagin natin para isa-isa, para to give fairness to each and every one of you, ha? Remember, again, reminding, huwag kayong magsisinungaling. Si Sergeant Richie Ledesma Yuwayan. So what is your take on this? Yes, Your Honor. So, sasama ka sa lahat ng sasabihin ni Captain Herrera? Yes, Your Honor. Kahit sa kasinungalingan? Yes. Yes or no? Yes or no? Sergeant, Iwayan. Yes or no? Kahit sa kasinungalingan? Yes or no? Sabay-sabay kayo. Hindi, open your mic, please. Open your mic. Ayan na yan, naka-obos na. Kahit po sa kasinungalingan, sasamahan po natin si Captain Herrera? No, Your Honor. Yun, no, Your Honor. Okay. Sergeant Henry Mascareña Mago. No, Your Honor po. Anong no?
Hindi mo yung first question, lahat ng sasabihin ni Captain Herrera, sasamahan mo ba? No. Si ano yan, si Sergeant Terry Mago. Si Alvin Rainier Reyes Saballa. Lahat ba na sasabihin ni Mr. Chair. Captain Herrera? Bago Sige, natin ito. go ahead. Sergeant Mago, anong ranko mo? PMSG po. Ano? Police Master Sergeant. Police Sergeant. Master Sergeant? Master Sergeant. Retireable ka na? Pwede na po sir, mag-retired po. 25 years na po ako. Ano? Kailangan magre-retire? Pwede ka na. Pwede na po. Optional. Optional o mandatory? Optional po. Optional. Right, ilang taong ka nang nasa serbisyo? 25 po. 25. Ilang taong ka na? 49 po. 49. So kung 56, 7 years to go sa mandatory, Opo. ay baka hindi mo naabutin yun. Pero hindi naman daw Baka siya makulong susunod. ka na. Congressman, Chairman, mukhang hindi naman daw siya sasama sa lahat ng sasabihin. Ganun ba? Can you kindly sit on the other side? Can you kindly sit, Sergeant Henry Mascareña Mago? Can you sit on the side of the of our PD? Okay. Si ano naman po, si Corporal Alan Daluz Abdon. Sir, are you going to go with the with all the justification ni Captain Herrera? Yes, Your Honor. Yes, okay. Si Corporal Wilson Peñaverde Bantilan. Yes, Your Honor. Yes, Your Honor. Si Corporal Rene Jan Martinez Bartolata. Yes po, Your Honor. Yes. Junar Kabuyaw Kabalsa. Yes po, Your Honor. Yes, okay. You want to proceed or Hindi. Ako muna. ayun sa Balya pala? Hindi, nagsabi na yung sa Balya. Si ano? Sino? Si Corporal Alvin Rainier Reyes sa Balya? Have you answered? What's your take? Sasama ka sa lahat na sasabihin? Yes po, Your Honor. Alright. Sige. Okay, proceed. Hindi, kasi yung ika-siyam, hindi ko alam, wala akong record nung ika-siyam. Si Sergeant Reyes, Chairman. Sergeant Reyes, andyan ba? O, Sergeant Reyes, your take. Yes, Your Honor. Okay. Okay, thank you, Chairman. Sige. Can I Okay, proceed, go ahead. Chairman? Mr. Chairman, I was just interested with regards to the first question raised by DS Gigi Suarez. Now, CD Reyes, Colonel Reyes, did you hear the statement and the claims of Captain Herrera? Number one, he's claiming that he's the one who called you, not the other way around. Yes, sir. So, alin ang totoo? Ikaw ang tumawag o siyang tumawag? Siya po ang tumawag, sir. Siyang tumawag. Yes, sir. Okay. So, siyang tumawag Yes, sir, Honor. Okay. Now, during the discussion, ang sabi niya, ang pinag-usapan niyo raw daw is all about the bypass operation. Is that true? Meron pa po, sir. Sandali, huwag mo muna sagutin, pag-ipatayin mo. Mayroon pa raw, Captain Herrera, ano pang pinag-usapan niyo? Ito, pagbibigyan kita, pagbibigyan kita. Ano pa? Just tell the truth. You're under oath. Pag nakamali ka, pasensyahan tayo, I will cite you in contempt. I will move to cite you in contempt. Kanina sabi mo, yun ang pinag-usapan. Pagbibigyan kita, isang pagkakataon, ano pa ang pinag-usapan niyo? Diniscuss din po sa akin ni COP na tinanong po sa akin mismo kung kami ang pumasok sa bahay ni Reynalyn. Yun din po ang pinag-usapan namin, Your Honor. O di, ngayon, nagsasabi ka na ng totoo. Kanina, nagsisinungaling ka. Tama? So, wini-withdraw mo yung first statement mo kanina. Nang pinag-usapan nyo, you just inform your CD that there is an ongoing
by bust. Tinanong kanya kung kayo ang pumasok doon sa bahay ng witness namin. Tama? Yes po, Your Honor. So at least binago mo. So you stand now by your new statement. Hindi, tinatanong kita para on record. Yes po, Your Honor. Okay. Now, nung tinanong ka, that was 5:13 AM. Ang operation nyo happens 5:50. Tama? Yes po, Your Honor. That's 37 minutes after that conversation. Question. You were there at 3 AM. Anong ginawa nyo? Ba't 5:50 kayo nag-operate? Your Honor, we are preparing for a planned operation by bus operation, sir. You're preparing in the area? Ikaw ba naman? Kapitan, hindi ako pulis pero hindi mo ako pwedeng lukuhin. Almost 3 hours? Nandun na kayo sa area tapos naghanda kayo? Ganon? O Magno? Magno? Mago. Sir, Oh, you were there at 3 o'clock in the morning. And ang hepe mo sa drug enforcement unit team o drug enforcement team. 3 oras kayo doon na naganda. Sorry? sir, pwede po na baguhin ko po yung kanina na nalito lang po ako na kung sasama po sa team leader. Yung ang tanong po sir sa akin kanina kung sasama sa lahat na sasabing dito to, ay ako po ay sasama po sa kanila. Kahit kung lahat po ng sasabihin ng aming team leader, doon na din po ako po. So nagbago ka na? Opo, nalito lang po ako kanina. Kasi ang tanong po ay kung sasama doon sa mga kabulahan ako kasi nung aligan. Okay. Ay sasama na po ako doon po. So ang tanong ko, pinatutuhanan mo na 3 oras kayo doon sa barangay before the operation takes place. 3 oras kayo doon sa barangay. Naganda. Hindi ko na po tanda. Ha? Hindi ko na po tanda. Oh, hindi mo na matandaan? Yes, sir. So, hindi mo matandaan kung alas 3 kayo dumating doon? At saka, anong oras kayo nag-operate? Hindi na po. Chairman, problema to. Baka siyang maunang makontempt dito kaysa si Captain Herrera. I invoke my rights po against self-incrimination. Oh, yan yung problema. Chairman, he's now invoking his right to self-incrimination daw. Now, question, tanungin kita. Paano ka ma-incriminate sa tanong ko? Sige nga. Because we will only allow such defense dito if indeed that is self-incriminating. Ang tanong ko, 3 oras kayo doon. Tinanong kita, hindi mo na matandaan. Ngayon, sasabihin mo ngayon, you invoke your right for self-incrimination. And what is incriminating to that question? Na po. Oh, what is incriminating to that question? Mago. Kasi yun po kasi po yung kaso po namin ay ang pagkakalam ko po ay nasa Reyes po Reyna po. O so kung tinanong kita na at 3 hours, 3 oras kayo doon. Sabi ni Herrera, naghanda. Ngayon, 3 hours kayo doon. Tinatanong kita ngayon, hindi mo masagot? Because that is self-incriminating? Hindi ko na po sir maalala po kung anong oras po kasi gabi na po nun yung pangyayari po bilisan na. Hindi ko na po alam kung kung ilang oras na po yun. Hindi, ang tanong ko lang, huwag natin isaktuin. Alas 3, nandun kayo, di ba? Hindi ko na po matandaan kung anong oras po yun. Tapos tawain natin. Chairman? Okay. Can you kindly go back to your group?
Balik ka na muna dun. Okay. Hindi, Chairman. So, hindi, wala. Chairman Paduano, no? May tatanong lang ako kay Renalyn. Andun si Renalyn. Iba, may interject lang a little bit, Congressman Paduano, before you proceed with your motion. Si Renalyn ba andyan? Can you kindly call? Yes, oo. But for the meantime, siguro, while waiting, may I ask yung pinaka-head nung si Herrera. Have you secured a plant operations? Have you submitted to COP Reyes a planned operation for your buy bust? Have you Your submitted? Honor, Yes or no lang yan? documented po ba o verbally lang? Planned. Pre-planned. No, Your Nag-submit Honor. ka. Hindi ka nag-submit ng pre-planned buy bust operation. Wala. No, Your Honor. So, lahat ng sinasabi ng Section 5, paragraph A and B, Rule 113, ng Section 13, ng Rule 126, no, ng ating Rules of Court, no, talagang wala kang sinabit, pati na yung summary of information of the target. Meron po, Your Honor. O, Verbally hindi lang po. kasama yun. Sa pre-planned yun eh. Verbally lang po. Ha? Not documented pa po. What? Verbally lang po. Hindi ka nag-submit sa kanya ng pre-planned operation? Eh, ano yun eh. Standard operating procedure yun. When you conducted the buy bust operation, kompleto yan. Wala kang sinabi, verbal lang. Actually, tinatanong ko kay Chief nung nakaraan. Okay? So ngayon, nako-confirm na yung sinasabi niya na talagang wala kang sinabmit. So, wala rin special report. Wala rin surveillance report. Wala rin contact meeting report. Wala rin development report. All of this, wala. Please answer, Captain. Yung document po, wala po, Your Honor. RD. So, yung mga ganitong sitwasyon na walang in accordance with our POP manual that you have to submit a pre-planned lahat, di ba? Prior to the execution of the operation. What is the penalty that will be meted out for them? That will be irregularity in the performance of duty, Your Honor. Irregularity and thereby subject to what, what's the penalty? Grave misconduct, Your Honor. And? Maximum is dismissal, Your Honor. Dismiss. Yes, Your Dismissible. Opo. Okay. You 8, we are warning you, 8 kayo nandyan. Siyam. Save yourself. Save yourself. Wala ditong all for one for all. Maniwala kayo sa amin. Unang-una, wala na kayong pre-planned operation in accordance with your own manual. Kung ganyan ang ginagawa ng lahat ng kapulisan natin sa buong Pilipinas, mawiwindang ang mga kababayan natin talaga. Dahil nag-ooperate kayo without a proper documentation that being prepared, being planned. Siyempre magpaplano tayo, sasabit natin sa COP. Di ba? Kaya nakakalungkot itong nangyayaring to, ha? And this buy bust operation that was filed by Congressman Acop as well, yun yung isang i-discuss natin mamaya. Buy bust operation na naman. So bubuhayin namin yon, and maybe we will be expanding that to different regions. Because, well, unfortunately, or fortunately, yung Region 4, panay Region 4 yung ating naimbestigahan. We are not being, other regions are not being investigated on this buy bust operation, and we will do that. I think we need to have our Chief PNP in order to re-educate our PNP with regards to this basic procedure that must be followed by our operatives. Itong ginagamit yung buy bust operation, di ba? Warrantless arrest. Wala nang hindi na kailangan mag-apply pa sa mga sa korte. And that's really bothering us. Congressman, are you sure? Congressman Paduano, then Congressman Acop. Chairman, with the indulgence of Chairman Acop Congressman and, Cute, and then Vice Chair Congressman- yes, Flores. Go ahead. Chairman, I will not anymore belabor with regards to asking question to that 9. No. Ako lang eto sa mga, lalo na sa mga non-commissioned officers. Naintindihan niyo man siguro yung question of administrative at saka criminal liability.
Nakaintindi po ba kayo? Kasi kahit may kaso kayo administratibo, may harapin pa rin kayong criminal case. Tama? Now, the only way, ito ang sinasabi nga ni Chairman, ako, diretsuhin ko kayo, the only way na magpagaan sa hatol sa inyo through this committee, yung committee report namin, no, administrative sa criminal nyo na kaso na harapin, kung may basihan, may mitigating circumstance na pwedeng magpababa. Well, in fact, in the previous hearing, Rizal din yun. Region 4A din. If the members remember that, si RD na-remember niya to. Natanggal na yung mga pulis doon. Pero yung mga NCO, non-commissioned officers, yung hatol sa kanila is only demotion. Yung iba siguro doon, ewan ko, I don't have the record yet, but yung iba siguro baka reprimand lang because they cooperated during that investigation. Ayun lang yung bilin ko sa inyo. Pero pag kayong lahat, napakalinaw po, pag sinamahan nyo yung kapitan nyo, ay pasensyahan po tayo dito. Hatabulin kayo ng kumiting to. Para matanggal kayo sa serbisyo, may criminal na kaso pa kayong harapin. Okay. Thank you, Chairman. Thank you. Bago si Kit Flores saka si Congressman Acop. Renalyn, kasi may ako naputol na tanong eh. Supposedly, I'm going to ask you, ito yung mga pumasok sa loob ng tahanan mo. Nung pumasok sila sa loob ng tahanan mo, lahat ba sila nakabonet? Hindi naman. Meron diyang walang pagtatago sa kanilang personalidad? Nakabunet po, Lahat. Your Honor. Opo. Meron kang pagkakakilanlan sa kanila na nakita mo sa kanilang katawan, like for example, may nakita kang bala, tattoo, or something like that? May nakita po ako sa kanila na may tattoo sa Tattoo? braso. Saan? Sa braso po. Sa kanan? Kanan. Ano yung tattoo nakalagay? Hindi ko po, Your Honor, Pero may matanda. tattoo dito sa kanan. May tattoo po sa kanang braso. At kung sakali makikita mo yon, yung tattoo yon, ma-recognize mo na yun yung pumasok sa loob ng bahay mo. Hindi ko po masyado maipaliwanag dahil Anyway, most likely, we'll be asking kausapin na lang natin sila sa other room, no? Most likely para at least malaman po natin kung meron tattoo or whatever na pagkakakilanlan itong mga pumasok dito. Meron ba may tattoo sa inyo? O umami na kayo? Yan. Saan ang katattoo mo? Saan ka may tattoo? Kaliwat ka ng braso po, Your Honor. Oh, may tattoo ka. Yes Ha? po, Your Honor. Ano yung may tattoo? Ano yung tsura? maputi po na manipis yung buhok. Ayan, nakikita mo siya. Sa harapan mo. Ayan, hindi manipis ang buhok niyan. Kalbo yan. So, may tattoo daw siya. So, we don't have to go to the other room for us to see your tattoo. Pero we will do that para for the confirmation of Renalyn. Yes, Your Honor. Of course. Mabuti, umamin ka. Pero hindi pa tapos si Congressman Paduano, si Congressman Flores, Congressman Question Acop. lang ako, Mr. Chair, kasi medyo I'm trying to put the facts together. So, kayo po, nandun na kayo sa Ransohan ng alas 3 ng umaga. Same manifestation, Your Honor. Ha? I invoke my rights against self-incrimination. Ano? Ano? Can you repeat? Same manifestation, Your Honor. I invoke my rights against self-incrimination. Anong incriminating doon? Kanina, tinanong ka lang ni Congressman Caraps kung nandun ka sa Ransohan ng alas 3. Sabi mo, oo. Ngayon, iba na naman yung sagot mo. So, it's a simple question. Were you in Ransohan? Kasi ang question nga sa'yo kanina, anong ginagawa nyo doon for 2 hours? I'm just reiterating the question. Were you at Barangay Ransohan at 3 a.m.? Yung ibang mga team members,
O ikaw, Team Captain Herrera, nandun ka ba sa Ransohan ng alas 3 ng umaga? Ano to, biglang amnesia, sabay-sabay? Herrera, kayo po ba ay nasa Barangay Ransohan? Noong alas 3 ng umaga, May 24. Anong honors po yun, Your Honor? What time is it, Your Honor, yung pong oras? Around 3 a.m. in the morning. Wala pa po kami nung ganong oras na yun sa Barangay Ransuan, Your Honor. Mr. Chairman? Mr. Chairman? Chairman? Okay, go ahead. With the Congressman. Sinabi niya kanina, with the 3:15 eh. indulgence of DSGJ. Ito, sinungaling kay Herrera. You check the record. Inamin mo na kanina eh. Well, in fact, sinabi mo pa mga 3:15. 3:10 or 3:15. Ay, sinasabi mo, wala ka doon? Wala kayo? You're lying. Mr. Chairman, on that note, Mr. Chairman, I move to cite in contempt Captain Herrera. Okay, So move, Mr. Chairman. okay, there's a motion. Second motion. Okay. There's a motion to cite in contempt Captain Herrera. And Mr. Chairman, the there is violation, a, I just take note of the wait, violation. wait. of that contempt. While the chairman is speaking, before we accommodate the motion by Congressman Caraps, may I be allowed to have a 1-minute suspension? There is no quorum yet, and while the COMSEC is trying to invite other members via Zoom to be a part of this hearing, for us to have a complete quorum to have that motion be approved, the chair would like to yes, Congressman Ako, please. May I know if the motion of the Honorable Paduano would carry the other 8 members of the team? Simply because a while ago, all of them stated that kung ano yung sasabihin ng kanilang team leader, sunod na rin silang lahat. So in other words, if we cite the team leader for contempt, we'll also be citing the 8 members of the team. Kasi sabi nila kung anong sasabihin ng team leader, ganun din eh. Yes, most likely, if I be allowed by the members, let's invite Sergeant Henry Mascariña Mago, Junar Kabuyaw Cabalsa, and Reyes, yung walang hair, si Reyes also. The 3 of them, if the members will allow to invite these 3 personalities on a different room for us to talk to them first, while we are waiting for a quorum. Will that be acceptable to everybody? Chairman. There's a motion. We need a motion for that. Ay, okay. So before we go to that, so we will be accommodating first the query of Chairman Akop. Please, Congressman Akop. Thank you, Mr. Chair. Sino yung pangalan ng team leader? Huwag mong sabihan yung iyong mga tao. What is your name? Your Honor, Police Captain Aaron Agbaya Herrera, Your Honor. Yes, Captain Herrera. Yes po, Your Honor. May I ask NAPOLCOM, have you approved the Manual on Anti-Illegal Drugs Operation and Investigation of the Philippine National Police? Yes, Your Honor. Yes. And therefore, it is official Yes, Your Honor. and must be followed by the members. Yes, Your Honor. Tama. Sino nung Colonel Reyes? When Captain Herrera and his team, nung sila ay nag-operate, alam nyo po ba? Nagpaalam po ba sa inyo? Verbally po, sir. Ha? Verbally, sir. Verbally. Ano ang sabi sa'yo? May operation sila, sir, pero
nag-submit din naman sir sila ng ano sir. Nakita ko sir na meron sila sir na PDEA coordination sir at saka may isa pa sir document sir. Nakalimutan ko lang sir ang tawag ng sir. Yung parang summary of information sir nung yung isang subject for bypass nila sir, si Jonathan sir. I forgot the name sir. Bakit ka pumayag na verbal lahat? Sir, may nakita naman po sir akong ano sir na document sir. Alam mo naman siguro ano ang mga provision ng Manual on Anti-Illegal Drugs Operation and Investigation? O hindi mo alam? Kasi magsabi ka na ng totoo dahil nasa harapan ko eh. Hindi ko masyadong kabisado sir. Yan. Kaya nga kayo nagkasabit-sabit eh. Dahil hindi nyo alam. Di ba? Tama? Kaya nga kayo nagkasabit-sabit. Dahil hindi nyo alam. Di ba yun ang tama? O ayaw mo sumagot? Yes sir. Nakakulong ka pa, di ba? Yes sir. Gusto mo madagdagan? No sir. O, sumagot ka. Yes sir. Oh, hindi ba? Kaya kayo nagkakasabit-sabit dahil hindi nyo alam kung ano yung regulasyon. Hindi ba tama? Yes sir. Yes. Hindi ba nila sinabi sa iyo kung sino yung kanilang subject na kanilang operation? Ano lang sir, yung si alias Ata lang sir ang sinabi sa akin. Alias Ata. Yes sir. At hindi nyo verify kung siya talaga ay nasa watch list ng PDEA at saka ng Philippine National Police? Ang alam ko po sir ay nasa sa watchlist sir si Salcedo sir. Ano? Ang alam ko po sir ay nasa sa watchlist si Salcedo sir. Si Salcedo. Apo sir. Pero hindi kasama yung Jonathan. Hindi po sir. Hindi. Yes, sir. Hindi rin sinabi sa iyo na isa sa subject nila ay si Jonathan. No sir, cohorts lang sir. So, in other words, isa lang tao, si Salcedo lang, yes sir. ang ipinaalam sa iyo. And cohort sir ang nakalagay po sir. And Cohort sir. verbally yun? Verbally sir at saka ano sir, yung sa kanilang PDEA coordination sir.